Mapapawaw po kayo sa bakbakang ito. Laban between Grandmaster Hikaru Nakamura at Magnus Carlsen dito po sa ginaganap na Norway Chess 2025. Umulan po ng brilliant move, umulan ng mga tiradang hindi mo maintindihan. Talagang kakaiba, grabe po, grabe talaga. Anyway, eto nangyari. So sa kanila pong classical event, ipakita ko po ng mabilis, no? Nauwi po ito sa tabla. Ayan, Roy Lopez po yung nangyari. Eventually po, no, nagkukunat-kunatan, ikot-ikot, nag-D5, binuksan yung gitna, at ayan po, na-equalize po yan, napalit yung pyesa. Ayan, no, so nagkapalit-palit, pati yung Reyna, pinalit. Alright, eto po, nagka-pair of bishop si Magnus, pero yung C4 medyo weak at nagkaikot-ikotan lang na ganyan. Eto, ang ganda ng tira na yon. And then, umatlas lang yung kabayo. Oops, pinapalit yung bishop. Nauwi po yan sa tabla. Nag-agree draw sila dito. This is move number 34. Ngayon, napunta na sila sa Armageddon. At dito po sa Armageddon, same color pa rin yan. So, puti ulit si Hikaru. Ang mangyayari dito, 10 minutes si Hikaru, 7 minutes si Magnus. Si Magnus tabla lang kailangan, panalo na siya. Pero tingnan nyo po ang pangyayari. So, ang ginawa po dito ni Hikaru, Knight F3. So, hindi po siya nag-ipon, no? Nag-D5 naman si Magnus, G3, G6 lang. Aba, double panchetto po sila. Parehong magpia-panchetto eh. King's Indian, double panchetto operation. Yan po ang pangalan ng opening na ito. Nag-D4, parehong-pareho. Bishop G7, Bishop G2, Knight F6. So, very symmetrical. Tumira po ng castling, nag-castling din, and then nag-C4. Pagka C4, C6, solid lang si Magnus. Nag-Queen B3 agad-agad para po hindi makagalaw basta-basta yung bishop. Tapos may pressure pa yan dito sa may D5. Mamaya magna-Knight C3 na kinapture agad ni Magnus. Pagka-takes po, binawi po yan ng Reyna, and then Bishop F5 develop. Tumira lang po ng Knight C3, tapos Knight D7, nag-develop lang po ng kanyang mga pyesa si Magnus. Ito po ay linya pa rin. So, common pong ginagawa dito, nag-rook E1 and then nag-E4. Si Hikaru, nag-bishop po sa may F4 develop. Tumira naman ng Knight B6 hitting the Queen. Umatras yan sa B3 and then nag-Knight lang po sa may D5. After Knight D5, ang common na ginagawa dyan, Knight takes D5. Pero Hikaru, tumira po ng nobility. Kasi hindi niya kinain eh. Siya po ay nag-bishop E5 lang. So, yan po yung nobility ng laro. At kung titingnan nyo po yung oras nila, medyo mabilis naman sila pareho. Ganun pa rin po, lamang pa rin si Hikaru kasi sa simula ng laro, 3 minuto agad lamang yan eh. So, lamang po siya ng mahigit 2 minuto. Nag-Knight takes lang po dito. Si Magnus na binawi po ng pawn and then bishop E4 lang. Ayan, yung bishop E4, common yan. Para pag tumalon yung kabayo, ipapalit. Siyempre, alam nyo naman, na tabla lang kailangan ni Magnus. At bukod sa tabla lang kailangan ni Magnus, kailangan niya pumunta sa endgame kasi madali itabla at doon siya magaling. Anyway, Bishop takes G7, King takes G7, and then nag-rook lang sa may C1 si Hikaru na tinirahan ni Magnus ng C5. Ayun. At yung C5 na yan, hindi siya ganun kaganda. To be honest, ibalik po natin. Kasi ginugulo ni Magnus yung posisyon. Pero ang mas maganda daw, ibabalik ko lang po, no? Sabi ng engine ito, Bishop D5. Ang nakakapagtaka lang po kasi sa Bishop D5, di ba may tulak? Aba, ipapatulak mo talaga. Pagkatulak, kainin mo to, and then malilibre po yung D4. Yun daw ang magandang tira. Anyway, ang ginawa nga ay nag-C5 na kung saan libre po yan. Kinapture ni Hikaru. Pagka takes 2, makbo lang doon. At medyo gumugulo, no? Siyempre, one pawn up si Hikaru pero nasira yung kanyang pawn structure. Dinipensahan po yan. So, pagka depensa, nag-Knight lang po sa F6. Kasi bukod sa depensa, may pressure doon. Dinipensahan din po yung kanyang bishop. And then, nag-bishop lang sa may H3. Ito, na-weirduhan ako sa bishop H3. Kasi po, ang Bishop H3 umiwas sa napakalakas o napakagandang long diagonal niya, no? Pero ako nakuha ko yung punto niya. Bakit siya nag-Bishop H3? Gusto niya makatalon yung knight without exchanging the bishop. At pangalawa, kasi ang sunod-sunod na tirang gagawin dito ng black, tingin ko po queen po dito and then rook C1. Eh dahil po sa tira na to, hindi po yan makakapag rook C8 pala.
Hindi makapag-rook C8 mamaya. Anyway, nag-queen C7 pa rin yan si Magnus and then nag-knight na sa may d4. Ayun na nga, oh. So, umalis yung kabayo, hindi po na-exchange yung bishop. And then, since hindi po siya makatira nito at may mga pangungulit pa po yan, pwede ata dito, aba, nag-B6 na lang. Pagka B6, kinapture po yan. And then, binawi ng pawn. So, ito pong position ni Hikaru. 1 po na po ito. Pero, ang daming weakness. Ito, weak po. At mamaya, kung mapahiling tulutan na to, weak din ito eh. No? Napaka-weak po ng kanyang position. Pero, okay lang kasi 1 pawn up. Ang ginawa po niya, nag-bishop B2 to defend the pawn na sinagot ni Magnus ng rook A4. At ito na, parating na po yung rook dito sa may A8 at maaatake ng husto yung pawn mo sa may A2. So, delikado. Pero si Hikaru, wag kayong magulo. Tumira po ng brilliant move. Bishop lang sa may E6. Pinakain ang bishop. Pero hindi mo pwedeng tikman kasi may takes doon. Coach, pwede bang kainin muna yung kabayo? Pwede. Kaso pagka pawn takes kasi hindi mo makain yung bishop dahil nakahang yung rina. Kaya po ang nangyari, hindi kinain yan, nag-rook A5 eh. Ngayon, coach, paano naging good move yun? Hindi nga lang pinansin eh. Okay pa rin po ang ang item, di ba? Wala namang nawala. Meron kasing nangyari. Nadepensahan niya kasi yung weakness na A2. At pagkatira po niya ng bishop B3, grabe, nadepensahan yung pawn, di ba? So, nag-E5 naman dito si Magnus. Pagka E5, umatras yung kabayo. Tumira po ng H5, umaatake. At according sa engine evaluation, alam niyo po ba, kahit lamang po ng pawn dito si Hikaru, equal lang daw. Pero, eto matindi. Lamang na ng konti sa oras si Magnus. Tandaan, wala pong increment ito, no? So, pagka H5, nag-H4. Pre-event, pero mali. No? Kasi nag-create pa daw pala ng weakness yan. Ang tamang gawin daw, knight E3, pahintulutan mo lang yung tulak. Pero ayaw ni Hikaru yun kasi may mga ganun mamaya eh. Diba? Kaya nag-H5, pero pagka H5, nag-blunder si Magnus, hindi niya nakita yung best move. Alam niyo po kung ano yung best move? Since kasi umalis pala yung bishop dito, nawala yung bishop, napunta dito sa kabila, naging weakness na yan. Naging weakness na to. So, ang pinaka-best move daw, lamang agad ang item, queen lang dito, susokpahin nun. Pero inuna kasi ni Magnus yung knight G4. So, pagka knight G4, nag-knight A3 naman. Ako, mali din. Equal na daw po sana kung mamadaliin na dito na lang eh. O, yan, o. Gamitin mo daw yung tore. Tapos mamaya pa, example, gumanito, may ganito palang idea yan, hamunin. Kasi pagka takes na takes, mabubuksan naman to doon, may pressure. O, equal daw. Pero mahirap makita yon sa ganitong walang increment, nagmamadali pa sila, nag-knight A3 na nga. At pagka knight A3, nag-G5 si Magnus. Hindi ganun kaganda, pero lamang pa rin po ang item. Tumira ng knight C4, hitting the rook. At eto, sabi ni Magnus, sa'yo na yung tore ko. Makatira nga ng brilliant move, kinain lang. Wow. Coach, anong nangyayari? Bakit binigay yung tore? Hindi po tinakes yung tore, pero anong mangyayari pag tinakes po yung tore? Kakaon lang ulit dito. Lalapnusin lang yung king side. Di iligtas natin, ibalik. Ayaw niyang kainin eh. Kaon na naman. Pagka rook takes mo, kahit daw queen E7 lang, with the idea of queen H4, mamatiin ka dun, boy. Aray ko po. Lamang ka ng isang tore pero mangingisay at mamamati ka. Yun ang sabi dito ng engine. Ibalik natin doon. Kaya ang ginawa po ni Hikaru, aba malakas yung bishop mo, F3 lang ako na mali. Ang gulo, no? So, ang F3, mali pa pala yan. Inaport po yung kabayo sa kabishop. Tapos nakahang pa ito. Pero mali. Kasi may tiradang queen C5 na tinira ni Magnus. Nagkaroon pala ng weakness sa diagonal na yan. So pagka-check, napilitan ka mag king H1. And after king H1, umatras yung bishop. Naku, na mali daw. Preserve niya yung bishop. Bakit? Para hindi makain sana eh. Pero mali. Lamang pa rin si Magnus pero hindi ganun kalaki na. Ibalik natin, no? Ang tamang tira daw, walang Diyo. Ang hirap makita. Alam nyo ano? Rook A6. Guro kaming engine to. Para saan yan? Ang grabe gagawin. Magbi-B5. Tapos dito nilipat. Musag na lang gulo. Ang haba, no? Ang tanong kasi doon, okay coach, Rook A6. Gaganon ka. Libre yung bishop mo eh.
Anong gagawin mo? B5 pa rin. Saan pupunta yung kabayo? O dito yung safe eh. Dito, libre ka. Saan ka safe? Dito lang yung safe. Di ba? O pagkatira dyan, kain daw lang ulit. Ay, grabe naman yan. Ang gulo-gulo. Eto pala gusto. Oh, yun lang pala gusto. Tapos later on, pwede kang pumunta dito or rook G6. Ang gulo. Ang gulo po ng gustong paggawin ng engine. Eh, less than 2 minutes na lang sila. Walang increment. Magnus umatras to save the knight na tinirahan ng knight takes A5 na. Binawi po yan na mali. Ang tamang tira daw. Kainin mo to eh. So, yung bawi daw, yes, quality down po kasi. At ang matindi dyan, may tirada dito kung dito lang with the counterplay. Kaso ang ginawa dito ni Hikaru, nag-ipot. Yung ipot po mukhang napakagandang tingnan, sa totoo lang. Nagandahan ako sa ipor kasi pwede mo na kainin yung knight at mapepersa ng gumalaw yung knight. Quality up ka eh. So, let's say pumunta ka dito, pwede mo na ditong kainin, nabuksan dito. Solid ka na, nawala na ng bigat yung dating ng bishop sa A8. Eh kaso, mali pa pala yan. Kasi kakainin lang pala yung G3 at brilliant move yun. Grabe. Grabe with 21 seconds on the clock. Magnus tumira ng brilliant move. Tandaan, wala itong increment. 1 minute may get ang kalamangan ni Hikaru na syempre tinirahan niya lang po ng bishop D5. Aba, teka lang. Gulo-gulo eh. Anong mangyayari pag kinapture? Libre. May bishop takes E4. Ayan, ngisay. Okay? So, kaya ang ginawa, bishop muna sa may D5 na kinapture, takes, and then tumira lang ng knight E3. After knight E3 hitting the rook, nag-rook lang po sa may G1. Si Hikaru, 19 seconds na lang po. Si Magnus, in H4 lang. Naku po, excellent move. Tumira po ng C4, and then queen lang sa may D4 na kinapture ni Hikaru. Mali daw yan eh. Actually, pakita ko lang ha. Ang tamang tira daw. Naku, napakahirap makita. Makikita mo ba to 18 seconds ka na lang. Walang increment to, F6. Solid lang daw. Yun daw, depensa mo lang solid. Tapos, slowly, later on, pwede mo to maitulak eh. Gaganon ka. Eh, kaso, nag-queen sa may D4, na kinapture takes, and then tinulak ni Hikaru yung pawn na mali. No? Mali. Ano ba tamang tira? Rook D or G, D1. Abay, grabe. Pabagsakin mo lang daw to. Ibigay mo yung tori mo. Dalawang pass mo ka dito, meron dito. Equal daw. Eh kaso, kailangan manalo ni Hikaru. So, nag-D6 po siya. Pagka D6, Rook B8 ang ginawa. Tumira po ng Rook B1. Nag-Rook D8 na mali. Ang tamang tira is Rook C8. Ayun. Wala, 13 seconds na lang eh. Oh. Para eto daw pressure mo. Pag tinulak sa gumanon, malayo-layo, no? Tapos pwedeng kainin to. Anyway, kasi pagkatira nito, nakapag C5, depensado. Pagka C5, nag-king move para depensaan yung pass pawn, tinulak pa rin eh. At pagka rook takes D6, no? 9 seconds si Magnus, nag-C7. Tapos tumira rook C6. Eto, tingnan nyo to ah. Gulo pa nito. Last seconds na lang ah. Tumira po yan ng rook sa may C1 at iisipin mo, sige, subukan mo kainin, takes, mapopromote yung pawn kasi depensado. Eh kaso may harang. Oh, di ba? Naharangan ka ngayon. Tapos pwedeng kainin. Tingnan nyo. Ang lupit nito. Alam nyo bang eto daw po ay equal except may isang tira. Nag-iisang tira na dapat makita ni Hikaru at siya po ay mananalo. Ang tanong, makita kaya niya? Aba, kayo, anong best move? Sige nga, bigyan ko kayo ng mga 30 seconds lang. Okay, post nyo na lang yung video. Isip kayo, ano yung best move dito ng white in order to win the game? O, post nyo na. Tapos pag nakita nyo, play nyo na po ulit. Kasi sasabihin ko na para mabilis tayo. Ang tira pong pangpanalo dito ay walang iba kundi Rook B6. Grabe, kamot ulo ka na lang dyan. No? Grabe, segundo na lang sila. Nakikita pa nila yan. Para saan yung Rook B6? Hindi mo pwedeng kainin ng kabayo. Kasi merong capture doon, check bagsak kabayo, promote pa.
Okay? Hindi mo din pwedeng kainin ng tore kasi maggaganon. Ang tanong, coach, ba't hindi na lang kainin to? Nakapin. Grabing tira yun. At nakita yan ni Hikaru after rook takes b6, pawn promoted into queen, naparesign na lang si Magnus. I'm not sure kung naubusan na ng oras, pero tingin ko nag-resign. Grabe. Grabing laban yun. Alam mo yung dalawang to, sobrang bilis mag-isip. Yung idea na hindi mo maisip, makikita pa nila under a minute on the clock. Hanip nakakabilib. At dahil po sa panalo ni Hikaru na yan, Hikaru po ang leading ngayon sa torneo with 4.5 at si Magnus naman 4 points. Kasi ang score sa Armageddon, pag nanalo ka 1.5, pag natalo ka 1 point lang. Sa ibang bakbaka naman, silipin din po natin. Arjun Erigaisi, grabe, bokya pa rin po. Ito pong si Gukesh dahil tinalo siya ni Arjun. So si Arjun po 4.5 din. So katay niya po si Magnus. Tapos Fabiano Caruana finally nakascore. Tinalo niya po si Wei. So ang standing po after round number 2, leading po si Hikaru together with Arjun Erigaisi at si Magnus ang pumapangatlo, Fabiano pang-4 at si Wei pang-5. Tapos si Gukesh, World Champion Gukesh, wala pa rin panalo. Talagang may sumpa po. May sumpa ang World Champion title. Kasi kung sino yung World Champion, pag nagkakaroon ng mga ganitong invitational tournament, kulembat, nagkakalat, tingnan natin, mahaba pa naman yung laban, baka makabangon pa yan. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita, God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.